Pagkatapos mag-trending ang balita na nagbenta ng 25 tons ng ginto ang Bangko Sentral ng Pilipinas, abay may panibago na naman mga kababayan po natin. Ibebenta umano ang shares ng Semirara, Maylong at ibang asset pa na pagmamayari ng gobyerno. Nako, ito ba ay dapat ikakatuwa o dapat tayo malungkot? Siguro, matuwa sila dahil magkakaroon sila ng pera na gagamitin sa sinasabi nilang pondo o ibulsa. Nakakalungkot dahil yung mga asset, yung mga shares ng gobyerno kung saan direct po sana na makakuha po ng kita, additional income ang gobyerno natin, abay mawawala na naman po at mapupunta sa ilang individual, oligarko at mayayaman at sila po yung makikinabang. So, yung airport na dapat ang gobyerno po ang mag-maintenance, magpaparepair, abay pinarintahan na ngayon sa San Miguel, so yung kita hindi na rin po directly sa ating gobyerno, kundi sa private individual or private company at ang renta lamang yung makukuha po ng ating gobyerno. So anyway, ano-ano nga po ba yung kasama po sa mga ibebenta ng ating gobyerno? So magbebenta umano ng ari-arian ng Philippine government at ang kasama po dito, so of course ang Star City, matagal na po itong ibinalita. Yung shares po ng Semirara Mining Corporation, yung Milong Building, no? Na dati rin pong pinarentahan sa isang pamilya, yung mga mayamang pamilya, itong Prieto Romualdez. Ang shares din po ng United Coconut Chemicals Incorporated, Elorde Sports. So grabe nung Elorde Sports, pagmamayari pala yan ng ating gobyerno, so hindi ko rin alam yan. The Tourism Development Corporation and Condominium Units in Atrium Compound in Makati. So marami. At ang sabi nga po dito ni Miss Crisette, ang Maylong ay dati pala itong nabawi nung panahon ni PRRD. Ang pagkakalam ko sa kwento dito sa Maylong, Maylong Building ay pinaparentahan, no, sa isang pamilya, Prieto Romualdez, ngunit hindi po sila nagbabayad kaya binawi po ito ng ating gobyerno. Yung iba ay talagang galit po mga kababayan po natin dahil alam mo na, no, yung pagmamayari ng ating gobyerno ay mawawala na naman. Star City matagal nang nabenta. Pag-upong-upo ni BBM, laki ngang nakuha ng broker dyan. So sana all, no? Tiba-tiba pala yung mga broker, mga kababayan po natin. Imbis na mag-acquire ng mga asset, puro benta itong admin ni PBBM. Naalala ko tuloy kapitbahay namin noon na addictus na ipinagbabawal ng gamot. Lahat ng naipundar ng mga magulang niya ay pinagbibili niya para sa kanyang batak. Anong connection doon? So, ang connection doon dahil bangag. Ganun po ba yun? Bahala kayo dyan. Okay? Palubog na ba ang Pilipinas dahil sa bangag at mga buayang politiko? Nagkandara pa sa salapi panahon ni Duterte, ngunit na kahit nagka-pandemic, hindi naman nagbenta ng mga government properties. Ibang klase ang bangag administration, talagang sisimutin lahat hanggat may natitira sa pangangailangang palayasin yan sa Malacanang. Oy, grabe mga kababayan natin, no? Grabe yung mga komento, direct to the point talaga mga kababayan po natin. Pero actually, nakakalungkot talaga. Dahil pagmamayari sana yan ng gobyerno, mapapakinabangan po natin. Kumbaga, habang buhay na pa yan na pagkikitaan ng ating gobyerno. Siyempre kapag nabenta mo, may one time po na may makukuhang pera, pero wala na po tayong pagkakitaan. No? Wala na rin po yung additional na source yung ating gobyerno. At natandaan ko pa po, nung nasa Middle East ako, may kwento na lang po natin, mga kababayan, no? Ang Qatar, malakas po yung kanilang ekonomiya, mayaman po yung kanilang bansa, pero nag-i-invest po sila sa ibang bansa, Europa at Amerika. Dahil hindi po sila umaasa doon sa kinikita lang po nila doon sa kanilang bansa. Bagkos nag-invest po sila para additional. Na kung sakaling bumagsak man po yung kanilang bansa, humina yung kanilang ekonomiya, meron po silang pagkakitaan sa iba't ibang investment po nila. Pero yung nangyayari sa ating bansa, imbis na mag-invest, no, ang ginagawa ay binibenta. So for example, yung ginto po natin na 25 tons, 'di ba? So ang tanungan ng ating mga kababayan, sino yung nagbenta nito? No, kailan po ito inilabas? Pero yung report kasi is from January to June po daw. So first quarter ng taong 2024. Sino yung naglabas? Sino yung nagdala?
nasaan po yung pinagbentahan. At ang kanilang palusot kasi ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay umano'y nagti-take advantage lang po sila dahil sa mataas po yung presyuhan ng ginto sa buong mundo. Pero ang katotohanan, ang ginto talaga pataas ng pataas. So kahit hindi mo ibebenta ngayon, next year mo ibebenta, mas mahal pa, 'di ba? Ang sabi po ng isang supporter po ni BBM, kilala po si Thinking Pinoy siguro. Sabi niya wala nang problema, bakit lahat 'to naging concern sa ginto? Biglang naging concern, no, sa pagbenta ng ginto ng ating gobyerno. Siyempre, kaba ng bayan po 'yan. Kung binubusisi nga po nila na walang kakwenta-kwenta at wala po silang mahahanap na mali, puro lang allegation sa budget po ng Office of the Vice President, dahil ang sinasabi nila, yan po ay kaba ng bayan. Bakit hindi natin kikwestiyonin ang ginto? Itong mga ari-arian ng ating gobyerno, yan po ay kaban din po ng bayan. So, tayo bawal magtanong, pero sila tanong ng tanong. At palagay ko, kung may mga matitino na mga kongresista, lalo na po ang nasa Quadcom, dapat ito nila siguro imbestigahan. O yung mga sa Senado, imbestigahan nila yung pagbebenta ng pagmamay-ari ng gobyerno. Bakit kailangan natin magbenta? At ang sinasabi nila ay tumataas yung ekonomiya, gumaganda ang ekonomiya sa panahon ni Bongbong Marcos. Bakit tayo nagbebenta? Imbis na mag-imbak po tayo ng ginto, imbis na bumili po tayo ng ibang assets, okay, and shares, bakit binibenta? So patunay lang na palubog na po yung ating bansa. At hamon po natin sa mga kongresista, ma'am sir, mga honorable, mga mambabatas, imbestigahan niyo po ito. Baka kailangan po malaman ng sambayan ng Pilipino kung bakit po binibenta at saan na pupunta, saan po gagamitin ang pera. Tandaan po natin, bilyones po yung nawawala. Yung flood control, hindi natin nalalaman kung nasaan po napunta yung pundong ito sapagkat wala naman po na-implement na proyekto. Ang 90 billion mula sa PhilHealth Fund, savings, wala na, nahugot na lahat. Pero hindi pa rin nila, wala po sila talagang planong ibalik. May mga petition, pero wala pa pong nilabas na desisyon ng Supreme Court. So saan po mapupunta ang pera ito? Tapos mayroon po tayong unprogrammed fund, doon po ba nila yan ipinundo? So I think kailangan po nila magkaroon ng transparency pagdating po sa mga pinupuntahan ng perang ito. Dahil ang taong bayan, tayo po ay laging nagtatanong na saan po napupunta ang bilyones o trilyones na pera na nawawala mula sa kaban ng ating gobyerno. At kung gusto nila yung transparency, accountability, dapat gawin nila. Ipakita nila sa taong bayan kung saan nila dinadala ang mga perang ito. So ngayon, 6.3 trillion po yung budget for 2025. Tapos ang budget for 2024 is 5.7 trillion. Pero ang sinasabi nila kulang pa daw ng 2.4 trillion para mapunan ang kabuuang budget ng 2024. So bago matapos ang taon o yung quarter na ito, ibig sabihin mangungutang pa sila para mabuo ang pundong ito. So nakakalungkot pero ganun talaga. Mababaon tayo sa utang kapag ito po ay nagpapatuloy, mga kababayan po natin. So titingnan natin kung sino po yung may tapang at may malasakit po na nakaupo ngayon sa Senado at sa House of Representatives. At bakit si Vice President Sara ang ano nila, yung sentro ng kanilang investigation, maraming kapalpakan, no? Na dapat nila asikasuhin. Hindi po ba? Comment na po mga kababayan po natin kung kayo po ay may pakialam sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat.